Hollywood TV. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Alam kong loaded ang taong ito, ngunit sobra na ang $300,000 para sa 4 na araw bawat linggo sa loob ng 3 linggo. Hindi ko ito matatanggap. Iisipin ni Mommy na sumali ako sa isang grupo ng pagnanakaw at ninakawan ng isang bangko o isang bagay. Gamit ang pagkakataon na mahimbing pa rin siyang natutulog, lumabas ako ng bahay at buti na lang may dumaan na taxi. Pinara ko ito at ibinigay sa itim na lalaki ang address. Binigyan niya ako ng "That's a pretty rich area young lady" look, pero nagpapasalamat ako na itinago niya ang komento niya sa sarili niya. Pinasok ko ang kamay ko sa clutch ko, at hinawakan ng mahigpit ang envelope. Kung gaano man ito katukso, hindi ko matanggap. Sobra na sa akin. I hope he's not gonna stay out considering he went somewhere else nang dumating si Cheng para sunduin ako. Huminto ang driver sa harap ng pamilyar na mansyon na nakasanayan ko na. Inabot ko sa kanya ang isang gusot na $30 na papel at lumabas. "It's $40, miss," sabi niya sabay tingin sakin taas baba. Mabigat ang loob kong naglabas ng pera at iniabot sa kanya, tumalikod at sinagot ang 1,000 tanong na lagi kong sinasagot sa mga security men na ito. For crying out loud, dapat sanay na sila sa akin ngayon. Nang matapos ako sa kanila, lumakad ako papunta sa mansyon at nagulat ako nang makitang mag-isa lang ako. Saan napunta si Leo? Anyways, I made myself comfortable and I didn't realize I was so tired until I fell asleep on the plush couch. Nagising ako sa ingay ng mga taong nag-uusap sa labas. Hindi ito English. Somewhere along the lines of, Spanish ba ito? No, Italian. I got it. Italian iyon. Naging matapang ang mga boses bawat segundo at napansin kong ang isang boses ay kay Mr. Black at ang isa, hindi ko makilala. Umayos ako ng upo, hinimas ang buhok ko sa proseso. Nang ilang hakbang na lang ang mga boses, narinig ko ang dalawang salitang hindi ko inaasahang marinig mula kay Mr. Black. "Kill them." Natigilan ako at saka sila pumasok. Noon ko naalala ang ibang tao. Si Roberto iyon at may hawak siyang baril. Napaatras ako ng isang hakbang habang nababalot ng takot ang mga mata ko. Napansin niya ang kilos ko nang ipasok niya ang baril sa kanyang bulsa sa likod. "Anong ginagawa mo dito, Irish?" Dumating ang galit na boses ni Mr. Black. Nakalimutan ko na talaga ang dapat kong sabihin. Ako ay naging isang nauutol na gulo. I came to you know. "Lumabas ka sandali, Roberto," sabi niya kay Roberto na tila hindi nabigla sa baril. Nang makaalis si Roberto, lumingon siya sa akin. "What's wrong? Is the money small?" Napaawang muli ang aking bibig. "Is the dude for real?" "As a matter of fact, sir, it's too much. That's why I'm here. $300,000 is more than my house rent for a year. I can't accept this much. Thanks a lot, but here's your money." Kinailangan kong umalis sa bahay na ito at hindi na bumalik. These people dealt with guns. Namilog ang mga mata ko, at alam kong magsisimula na ang waterworks. Inilapag ko ang pera sa coffee table, at maglalakad na sana palabas nang biglang humawak ang mga kamay niya at hinawakan ako. "Don't leave. Okay, dear Irish, Mommy, Kenny at Diana all love you." Narinig mo ang taong ito na nag-utos ng kamatayan ng isang tao, kaya ngayon ay hindi ka na makakaalis o mabubuhay. Narito ang iyong sariling kamatayan. Isang luha ang lumabas. "Please don't kill me, sir. I'd leave and never return." Tumingin siya sa akin, like real looking, tapos bigla siyang humagalpak ng tawa. Tumawa siya ng malakas kaya mas lalo akong natakot. Pero siya ang pinakagwapong lalaki na nakita ko. Nanlaki ang mata niya at lumabas ang dimples niya. "Kill you? Bakit kita papatayin?" Tanong niya na nagpakalma mula sa pagkakatawa niya. "As a matter of fact, I want to take a picture of you right now. Remember sinabi ko sa iyo na mukha kang pusa kapag galit? Well, hindi ako nagkamali. Pero kapag kinikilabutan ka, para kang isang basang pusa. It's a cute though. I'm actually supposed to get angry right now. Like really get angry." Literal na ininsulto ako ng lalaking ito. Pero sa kabaligtaran nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako papatayin. Nag-clear throat siya at bumalik sa dati niyang mood, inis. "Bakit ayaw mong tanggapin ang pera? Alam kong malinaw na sinusubukan mong mapabilib ang iyong ina, at iligtas siya sa stress sa pagbabayad ng iyong tuition at lahat ng kalokohan na iyon. Malaki ang maitutulong ng pera na iyan." Tumingala ako sa kanya. "Paano mo nalaman ang lahat ng iyon?" Humakbang siya palapit sa akin at napaatras naman ako. "I own America, sweetheart. Alam ko lahat ng nangyayari." Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin, pero tinanong ko ang tanong na gumugulo sa isip ko simula nang dumating siya dito. "Sino ang papatayin mo?" Binigyan niya ako ng delikadong tingin.
That's none of your fucking business. Napangiwi ako sa harshness niya. Mas naging malambot ang kanyang tingin at pinasadahan niya ng mga daliri ang kanyang perpektong combed hair. Fine. What's the word? Sorry. Pero hindi ko sinasagot ang tanong mo. Nanlaki ang mata ko. Nag-sorry lang ba siya? No. Mali yata ang narinig ko. Tinignan ko ng maigi ang mukha niya. Oh my goodness. It's for real. Nag-sorry siya sa akin. Pero hindi ako papayag na pumatay siya ng tao. Please don't do it. I beg of you, healing is a sin. You're a Christian, right? Ang malambot niyang tingin saka naging malungkot. Pinasadahan niya ng mga daliri ang kanyang buhok. I'm getting revenge for what they did to her. Mahinahon niyang sabi habang nakaupo at naka-facepalm. Naramdaman kong bumungad na siya sa akin. Anong nangyari? Talk to me. Binigyan niya ako ng malungkot na tingin. Nasasaktan akong makita siya sa ganitong paraan. Just leave, Irish, leave. Sometimes, feelings don't count. Hindi siya mag-open up sa akin. I can't leave you like this. You can talk to me. Agad na palitan ng galit ang kalungkutan. Umalis ka na. Kumaripas ako ng takbo. Alam kong may mali, at kailangan ko lang tulungan ang lalaking nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sa kabilang banda, si Alex. Minsang nakita ko si Irish sa sexing itim na gown na iyon. Alam kong walang pag-aalinlangan na pagsisisihan ko ang lunch na ito kung gaano ako kahirap ngayon. Ang aking matalik na kaibigan doon ay nahirapan dahil sa kanya. At higit pa sa lahat, she was a moaning mess. Pagmamayari ko ang restaurant na ito ngunit hindi niya alam kaya nasa isang liblib na lugar kami at nakakuha ng pinakamasarap na pagkain at pinakamasarap na alak. Sana ako na lang ang pagkain na nagpapaungol sa kanya. Pero higit sa lahat, gusto ko sana siyang dalhin dito sa table na ito. Fuck her so good na hindi niya maalala ang apelyido niya. Tumigil ka, Alex, hindi siya isa sa mga fuck buddies mo. Inayos ko ang sarili ko at inabutan siya ng pera. Ito ay hindi gaanong ngunit alam kong pahalagahan niya ito dahil kailangan niya ang pera. Ibinigay ko rin sa kanya ang necklace na nakuha ko noong pinawalan ko siya ng trabaho. Nanlaki ang mga mata niya at binigyan niya ako ng isang nakakagulat na ngiti. Thank you, sir, very much. Sabi niya na hindi man lang binubuksan. Ganon ba siya kapasalamat kahit hindi niya alam ang nilalaman nito? Totoo nga ba ang kabaitan niya? Ang mga babaeng nakasama ko nitong mga nakaraang taon ay hindi kailanman nagsabi sa akin ng thank you. Hindi nila kailanman pinahahalagahan ang anumang iniaalok ko, they only wanted more and more. Maliban sa kanya. So hindi mo bubuksan? Tanong ko, gusto ko talagang malaman kung sapat na ang pera kaya dadagdagan ko ito kung hindi pa. Ang ibang babae ay humiling ng higit pa, ngunit sa kanya, gusto kong bigyan siya ng higit pa. Stop wasting your time, Alex, she'd never be like her, kahit tawagin mo siyang princess. Umiling siya at bahagyang namula. I will, just not here. I inwardly smirked knowing na ganun ang epekto ko sa kanya. Nag-beep yung phone ko. Fuck. Kailangan kong makipagkita kay Gareth Montalvo. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi pipirmahan ng douchebag na ito ang mga file. Hindi ko hahayaang kunin sa kanya ang $20 million nang hindi niya pinipirmahan ang mga papeles na iyon. I hate his guts. Oras na para wakasan ko ang buhay na walang kwenta. Tumingala ako sa blonde na sumasalakay sa mga panaginip ko kani-kanina lang. You look absolutely ravishing, princess. I'd really love to stay pero may importante akong pupuntahan, sabi ko sabay check sa Louis Vuitton watch ko. Princess? No fucking way. Bakit princess ang tawag ko sa kanya? Ang pangalang iyon ay para lamang sa kanya. Thanks a lot, lunch was great. Ayan na naman siya sa hindi impeccable attitude. Reminding me of her. Napailing ako sa lahat ng malungkot na iniisip, ilang taon na ang nakalipas. Dapat ako ay ganap na mag-move on. Nagkwentuhan kami habang pababa kami sa lobby. Niyakap ko siya at dumiretso sa kotse ko. Alam kong iuwi siya ni Cheng ng ligtas. Roberto, meet me at the club now. Kinausap ko ang inbuilt phone sa kotse ko. Agad naman akong nakatanggap ng reply at nagmadaling umalis. Nang makarating ako sa club, nakita ko ang bastard na umiinom ng isang baso ng bourbon. So hindi mo pipirmahan ang mga papeles ko, ha? Umiling siya at tumayo. I won't, kiddo. Don't you fucking call me kiddo. Sabi ko, nangangati ang mga kamay kong suntukin ang old fucker. Tumawa siya at humigop ng inumin niya. I'm gonna own half of Illusion, son. I'm offering you $20 million for half of this club but I won't sign those damn papers. You know why? Tanong niya at bago pa ako makapagsalita ay nagpatuloy na siya. Dahil alam ko kapag pinirmahan ko ang mga papel na iyon, kalahati lang ang pagmamayari ko sa loob ng isang taon. I want Illusion forever. Good. Now leave because I'm not giving you my club, mariin kong sabi sa kanya. Paano niya nalaman iyon? May nagbigay ba sa kanya ng impormasyon sa likod ko?
At kalimutan mo nang dalhin ulit dito ang ugly ass na yan, sabi ko at tumalikod na para umalis. Nga pala, isa na namang blonde bitch ang nakikita ko nitong mga araw na ito. Bet she'd look good sprawled out on my bed, after I fuck her. Iyon lang ang kailangan ko para tumalikod at pinalipad ang kamao ko sa mukha niya. Do anything to her, and a dead frog is better than you. Duguan siya at binigyan ako ng galit na tingin. Ang lakas ng loob nitong lalaking ito para pag-usapan si Irish ng ganito. Pumasok si Roberto pagkatapos ng eksena at binigyan ako ng nakakaalam na tingin. Tumango ako, throw his filthy ass out. Nang matapos si Roberto, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula sa isang nakablock na numero. Nang kunin ko, medyo magaspang ang boses ng lalaki sa kabilang dulo. I enjoyed killing that little blonde whore of yours. Bet I'd have more fun with the new bitch. Bago pa ako makapagsalita, ibinaba na niya ang tawag. What the flying fuck? Anong nangyari? Tanong ni Roberto sa Italian. Hindi ako nakasagot, pero kung sino man itong tumatawag, mas mabuting humanda siya sa akin. Sumakay na ako sa kotse ko kasunod si Roberto sa likod at binilisan ang takbo papunta sa mansyon. I crack ang nakablock na number na tumawag sa akin kanina. Sabi ko sabay abot sa kanya ng phone ko na huminto sa driveway. Gusto mo bang patayin ko kung sino man ang tumawag? It's been long since I took off some flesh. Nagpatuloy siya sa Italian. Si Roberto ay isang kumpletong Italyano at mas komportable na ipahayag ang kanyang sarili sa wika. Pagpasok ko sa bahay, sinabi ko sa kanya ang tanging nasa isip ko. Kill them. Nginitian iyon ni Roberto at inilabas ang baril sa excitement. Pagtapak namin sa sala, laking gulat ko nang makita ko si Irish. Ano ba kasing ginagawa niya dito? Sinabi sa akin ng ekspresyon ng mukha niya na narinig niya ang huli kong sinabi. Fuck. Ngayon ay natatakot na siya sa akin. Anong ginagawa mo dito Irish? Tanong ko sa mapanganib na mababang tono. Di ba sinabi ko kay Cheng na iuwi siya? Natigilan siya sa sinabi ko. I came to you know. Nauutol siya ngunit humina ang boses niya nang makita ang baril ni Roberto. Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Wala siya sa right senses nang makita ang baril na iyon. Lumabas ka sandali, Roberto. Nang mawala na siya sa paningin ko, lumingon ako sa kanya. Bakit ka pumunta dito? The money. Nauutol niyang sabi. Maputla ang mukha niya na parang mauubusan ng dugo. What's wrong? Is the money small? See what I mean? Siya ay tulad ng iba, she wants more, every woman in my life wants more. Inilagay niya ang isang nakalugay na hibla ng buhok sa likod ng kanyang mga tainga na kinakabahan. Napaka-inosente ng gawang iyon, siguradong pinaglalaroan ako ng isip ko. Materialistic siya, right? As a matter of fact sir, it's too much. That's why I'm here. Alam kong naglalaro ang isip ko. Hindi siya tulad ng iba. Siya ay isang replika ng aking perfect princess. Fuck. Kailangan kong ihinto ang pagkukumpara sa kanila. Walang makakatulad sa kanya. Hindi ko nakuha ang mga huling salita niya. Ang napansin ko lang ay inilagay niya ang envelope sa coffee table at tumalikod na para umalis. Don't leave. I'm more like ordered. Ayaw ko lang na mawala siya sa tabi ko. Paulit-ulit sa utak ko ang mga sinabi ni Montalvo. Gusto ko lang siyang ligtas. Tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Namilog ang kanyang mga mata. May nasabi ba akong mali? Please don't kill me sir. Aalis ako at hindi na babalik. Kinakabahan niyang sabi. Akala niya ba papatayin ko siya? Mukha siyang pusa at hindi ko napigil ang tumawa na parang baliw. Kill you? Bakit kita papatayin? Siya ay walang mga salita upang ipahayag ang kanyang sarili. Sinabi ko sa kanya na hindi ako interesadong patayin siya. Alam kong sinusubukan niyang ma-impress ang kanyang ina at malaki ang maitutulong ng pera na iyon. Keep the money, makakatulong ito sa iyo ng iyong ina. Mukha naman siyang nagulat kung paano ko nalaman iyon. Paano mo nalaman? I own America sweetheart, alam ko lahat ng nangyayari. Tahimik siyang tumango, na parabang naiintindihan ang sinabi at iniisip ko. Bigla niyang binanggit ang tanong na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Sino ang papatayin mo? Hindi ko na napigilan ang inis ko. Ayaw ko sa mga taong maingay. That's none of your fucking business. Sigaw ko at tumango ulit siya. Sa pagkakataong ito, umatras siya ng isang hakbang. Beast. Fucking beast. Masaya ka bang tinatakot mo siya? Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. Fine. What's the word? Sorry. Pero hindi ko sinasagot ang tanong mo. Napatayo ako. Mukhang nagulat siya sa paghingi ko ng tawad. I was freaking going insane. Kailan pa ako humingi ng tawad sa mga babae? Please don't do it. Narinig ko ang mahina niyang boses na bumulong. Umupo ako at napa-facepalm. Bakit napakahirap? Palagi niyang sinasabi sa akin na huwag gawin ito, and now Irish. Kambal ba sila o ano? I'm getting revenge for what they did to her.
Hindi ko nga alam kung kailan nadulas iyon. Natahimik siya at kinailangan kong tumingala. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. What happened? What are you talking about? Who did what to who? No, hindi ako nag-open up sa sinuman. Lalo na hindi sa isang 21 taong gulang. Just leave Irish, leave. Alam kong gagawa ako ng katangahan kung magsusumikap pa siya. Umalis ka na. She stirred off at my harshness pero sa ngayon, wala akong maramdaman. Kinailangan niyang umalis. Hindi niya ako kayang makita sa ganitong sirang estado. Madali ko siyang masaktan kaya ang pag-alis ay para sa ikabubuti niya. Nang wala na si Irish, lahat ng galit at sakit ay patuloy na dumadaloy sa akin. Walang taong nakakaintindi sa akin. Nagmamadali akong pumunta sa aking bar at kinuha ang pinakamalakas na whiskey na mayroon ako. Binuksan ko ang bote at nilagok ang gintong likido. Malugod kong tinanggap ang nasusunog na sensasyon sa aking lalamunan ng may pasasalamat. She was my hope. Nagdala siya ng liwanag sa isang galit na kaluluwa tulad ng sa akin. Ginawa niyang parang langit ang mundo, sa halip na ang impyerno na alam kong ito ay habang lumalaki. At nang sa wakas ay masaya na ako, kinuha nila siya. Pinatay nila siya sa kadiliman. Pinatay nila ang aking prinsesa at ang aking hindi pa isinisilang na sanggol. Uminom pa ako ng whiskey. Lahat sila ay magbabayad, isa-isa. Ang mga pag-iisip kung gaano kami kasweet magkasama ay patuloy na lumalim sa aking isipan. Hindi ko namalayan kung gaano kasakit hanggang sa tumulo ang isang luha. Sinundan ng higit pa, ito ang naging epekto niya sa akin. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig, nakatingin sa bubong. Nakarating kami dito. Binili namin ang bahay na ito para dito namin palakihin ang aming mga anak. Magkahawak kamay kaming nagtrabaho, at kapag naging maayos na ang lahat, kailangan na niyang mamatay. Kinailangan niyang mamatay, mas maraming luha ang lumabas. Natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa marmol na sahig na may halos walang laman na bote ng whiskey sa aking kamay, at isang luha ang tumulo sa aking pisngi. I'm so sorry. I'm sorry. Forgive me, princess. I'm so fucking sorry. Hindi kita nagawang protektahan. Paulit-ulit kong sabi habang tumutulo ang luha sa mga mata ko. Just come back. I'm sorry. Patawarin mo ako. Pero alam kong nagsasayang lang ako ng oras. Hindi na siya babalik. Wala na siya for good. Tuluyan nang nawala ang prinsesa ko. Puputulin ko ang laman ng sinumang pumatay sa kanya. I was fucking going to chop off their balls and serve it to them for lunch. More whiskey. Parami ng parami ang whiskey. She's gone for good. Tumayo at patayin ang mga arseholes. Those fuckers. Nakinig ako sa aking isipan, ngunit habang sinusubukan kong tumayo, ito ay imposible. Nahulog tuloy ako. Lahat sila ay magbabayad. Maghihiganti si Alexander Mochino Romano. And with that, nakatulog ako, iniisip ang nawawala kong pamilya. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.